Welcome pong muli sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Gaya po ng dati, hangad po namin na kayo ay muling makasama sa kabuuan ng gagawin nating pagtalakay. Ito pong muli ang kapatid na Vic Sandoval at gaya po ng dati, kasama natin ang kapatid na Byron Soratos. Nawa ay pakinabangan po ninyo ang gagawin po nating pagtalakay ng isa na namang napakahalagang paksa sa kapakanan po ng ginagawa ninyong pagsusuri sa hangarin po ninyo na masumpungan ng tunay na relihiyon. Mga kaibigan, kayo po'y nanonood ng programang ito ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang pagbubunyag. Kapatid na Byron, mga kaibigan, muli po ay pagtutuunan natin ng isang mahalagang pagtalakay. Ang isa po sa mga gawain, doktrina sa Iglesia Katolika Romana na hanggang sa kasalukuyan po ay kanilang itinataguyod. Ito po ay ang pagbibinyag ng sanggol na ginagawa ng Iglesia Katolika Romana at maging ng iba't ibang iglesyang protestante. Nilalayon ng ating pagtalakay, kapatid na Byron, na maihayag ang katotohanan at ang aral ng Biblia na dapat sampalatayanan po ng tao. Hindi po namin layuning manakit o manugat ng damdamin ng sinuman sa paglalantad ng maling aral ng iba't ibang mga relihiyon. Kaya nga po ang isang mahalagang dapat makatawag sa atin ng pansin ay bakit po kaya hanggang sa kasalukuyan ay ginagawa ng Iglesia Katolika Romana ang pagbibinyag ng sanggol? Meron po kasing mga taong nag-aakala na kaya ginagawa yung pagbibinyag ay para mabigyan lamang o magkaroon lamang ng pangalan ang isang tao. Yun po ay maling pag-aakala, Dadabik. Mga kaibigan, sino po kaya ang nag-utos na ang tao ay dapat tumanggap ng bautismo? At mamaya malalaman natin bakit hindi dapat bautismuhan ang sanggol. Alamin po natin sa pagtuturo ng ating Panginoong Kristo, bakit po ba ipinag-utos ng ating Panginoong Kristo ang pagbabautismo? Ito po ay aral na ipinag-utos mismo ng ating tagapagligtas o ng ating Panginoong Kristo, gaya po ng mababasa dito po sa Mateo 28, 18 hanggang 19. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maliwanag po ang utos at aral na ipinahayag ng ating Panginoong Kristo para ang tao po ay maging alagad niya, hindi po maiiwasan na siya ay magpabautismo. Kaya napakahalaga po ng tunay na bautismo. Sapagkat kapag ang isang tao po ay nabautismuhan, siya po ay mapapabilang sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo. At ang bautismong yan, kapatid na Byron, ay dapat na tanggapin ng tao sa loob ng tunay na iglesia sapagkat naroon ang may karapatang magsagawa ng bautismo. Ngayon, alamin pa natin sino po ayon din sa ating Panginoong Hesukristo ang dapat na bautismuhan. At ano po kaya ang kahalagahan pagka tumanggap ang tao nito? Ang Panginoong Kristo pa rin po ang ating sasangguniin. Dito naman po sa aklat ng Marcos sa 16:15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Maliwanag po sa mga talatang ito ng Biblia na hindi po lahat ng tao ay maaaring bautismuhan. Ang dapat po na bautismuhan ay ang
sumasampalataya. At ang pananampalataya po, kapatid na Vic, mga giliw namin taga-subaybay, nagmumula po sa pangangaral ng mga salita ng Diyos o ng Ebanghelyo. Pero kahit po inaralan ng Ebanghelyo ang tao, subalit hindi naman po siya sumampalataya, tiniyak po ng ating Panginoong Kristo na sila sa halip na maligtas ay parurusahan. At mahalagang maunawaan pa ng ating mga televiewers, kapatid na Byron, na Opo. hindi ko mo minangaral, Opo. sinampalatayanan yung ipinangaral at tinanggap yon ay dapat ng bautismuhan at maliligtas. Mga kaibigan, maliwanag po ang sinasabi ng mga apostol na ang mga tunay na sinugo lang ng Panginoon Diyos ang siyang makapangangaral ng Ebanghelyo. Ang kanilang pangangaral, pagka sinampalatayanan at pagka sila ay tumanggap ng tunay na bautismo, yun po ang mga taong maliligtas. Pero sapat bang ang tao ay napangaralan lang ng Ebanghelyo, ng mga tunay na sinugo ng ating Panginoon Diyos? Ano pang kailangan na matupad muna ng napangaralan bago niya tanggapin ang tunay na bautismo? Ganito po ang pagtuturo naman ni Apostol Pedro, nakatala sa aklat ng mga gawa 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayon po sa mga apostol, matapos na mapangaralan ng Ebanghelyo o ng mga salita ng Diyos at matiyak na siya ay sumasampalataya, kailangan pa na pagsisihan niya yung kanyang mga kasalanan. Kaya sa harap po ng mga katotohanan ito, mga giliw naming taga-subaybay, meron po kaming gustong iwang tanong sa inyo. Sapagkat alam naman po ng nakararami na sa kinagis ng relihiyon ng marami ay sanggol ang kanilang binibinyagan. Yun po ang termino nila na ginagamit sa bautismo na itinuturo ng Biblia. Ang sanggol po ba ay may kasalanan na dapat niyang pagsisihan? Kasi mahalagang tanong yun dahil sa Opo. kailangan mo ng pagsisihan ng tao yung kanyang mga kasalanan bago niya tanggapin ang tunay na bautismo sa loob ng tunay na iglesia. Opo. Mga kaibigan, alam ba ninyo na merong binabanggit ang Iglesia Katolika na kaya raw sila ay nagbibinyag ng sanggol sa mga o sa mga batang maliliit, ay ang sinasabi po nilang original sin. Original sin. Meron daw kasalanang original na yan daw ay minana kay Adan. Makikita po niyo sa inyong mga television screen, mula po sa kanilang aklat na pinamagatang Doktrina at Apologetica. Ang sumulat po niyan ay si Ginoong Demetrio Dacio. Nandiyan po sa pahina 83. Mga kaibigan, yung kayang sinasabi ng Iglesia Katolika Romana na meron daw original sin, meron daw original na kasalanang minamana, may batayan kaya ito sa nakasulat sa Biblia? Tinitiyak po nating walang mababasa sa Biblia na may kasalanang original o yun nga pong binabanggit ninyo na original sin o kasalanang minamana. At yan po ay maliwanag naman na itinuturo ng Biblia dito po sa aklat ng Ezekiel sa 18 talatang 20, ganito po ang nakasulat. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasakan niya at ang kasamaan ng masama ay sasakan niya. Napakaliwanag po ang pahayag ng Biblia na hindi magdaranas ang anak o mamanahin ng anak yung kasamaan ng ama. Kaya ang kasalanan po, hindi po minamana gaya po ng aral na itinuturo ng Iglesia Katolika na di umano'y como si Adan at Eva, ang magulang ng lahat, mga unang taong nilalang ng Diyos, yun daw kasalanan nila, minana natin na mga naging anak nila, na mga ipinanganak sa mundong ito. Ngayon mga kaibigan, kailangan maintindihan ng lahat. Ano ba ang tinatawag na kasalanan ayon sa Biblia?
Kaya isang katunayan yan, kapatid na Byron, na walang tinatawag na original sin. Ito po ang banal na katwiran kung bakit hindi maaaring manahin ang kasalanan. Dito po sa unang Juan 3:4, ganito po ang kahulugang ibinigay ng Biblia sa kasalanan. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan po, ayon sa Biblia, pagsalangsang sa kautusan. Kaya kung ang kasalanan po ay pagsalangsang sa kautusan, meron po bang sinasalangsang na kautusan ang sanggol o batang maliit? Wala po. Kaya hindi siya dapat nabautismuhan, wala siyang kasalanan na dapat pagsisihan, at batay po sa ating binasa kanina, ang dapat bautismuhan po, na pangaralan at natiyak na sumasampalataya. Hindi po magagawa yan, kapatid na Vic, ng mga sanggol. Wala silang kakayahang matutuhan yung aral na itinuturo sa kanila, lalo na yung aral patungkol sa Biblia, at lalong wala po silang kakayahan na sumampalataya sa mga ito. Ito po ang dahilan kaya hindi po nagbabautismo ng mga sanggol ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang sapagkat gusto nating maiba sa iba, kapatid na Opo. Byron, kundi hindi qualified yung sanggol para doon sa pagtanggap ng tunay na bautismo. Maliwanag, kapatid na Byron, sa Biblia, hindi sa ating opinion o kuro-kuro, mga kaibigan, wala pong original sin na katulad ng itinataguyod na paniniwala ng Iglesia Katolika Romana. Kaya nga, napakahalaga po na matyak ng tao na matanggap niya ang tunay na bautismo sa loob ng tunay na iglesia. Ano ba ang tawag sa bautismo na ipinag-utos ng ating Panginoong Hesukristo na siyang isinagawa ng mga apostol? Yan din ngayon ang itinataguyod, kapatid na Byron, sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ito rin ang dapat matanggap ng sino mang naghahangad na maligtas, maging alagad ni Kristo, at mapatawad sa kasalanan. Babasahin po natin ang nakatala dito po sa aklat ng Roma 6:3. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Kung tawagin po ito ng Biblia, ng mga apostol, ang tunay na bautismo ay bautismo sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Bakit kaya tinatawag, kapatid na Byron, na bautismo sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo ang bautismong ipinangaral ng ating Panginoong Kristo at ng mga apostol? Itutuloy lamang po natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa talatang 5 naman, sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Ang dahilan po kaya tinawag na bautismo sa kamatayan, ang tunay na bautismo, sapagkat yung binabautismuhan, nakikiisa siya sa kamatayan o sa dahilan at layunin ng ating Panginoong Kristo kung bakit siya namatay sa krus. Sa mga kapatid, ay napakahalaga pala na ang tao ay makatanggap ng tunay na bautismo sa loob ng tunay na iglesia. Sapagkat ang mga binabautismuhan sa loob ng tunay na iglesia ay nakikiisa sa naging dahilan ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, paano pa itinuro ng mga apostol ang tunay na bautismo sa loob ng tunay na iglesia? Saan pa ito itinulad? Maging ang paraan po ng pagsasagawa ng tunay na bautismo ay itinuro rin po ng Biblia. Gaya nga po ng mababasa natin dito po sa aklat ng Roma 6:4. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Kaya, kung papaano po na ang taong namatay, yung kanyang katawang laman, kung inililibing ito ay ipinaiilalim sa lupa, gayon din po ang binabautismuhan. Hindi sa lupa ito ipinaiilalim o inilulubog, kundi sa tubig naman. Saglit lamang na ipinaiilalim sa tubig ang isang binabautismuhan at hindi mananatili sa ilalim ng tubig. Gaya nga po ng mababasa natin sa aklat ng Mateo 3:16 na mapapanood nyo po sa inyong mga TV screen. Kaya kung meron pong nagbabautismo sa pamamagitan halimbawa ng dampi, wisik, buhos, lahat po ng ito ay mali. At ang totoo, meron pong
sasagawa niya, kapatid na Vic. Paglilibing o paglulubog ang tamang paraan na itinuturo ng Biblia sa pagsasagawa ng tunay na bautismo. At kung halimbawa ay naglulubog din sa ibang relihiyon Apo. sa kanilang pagbabautismo, ay hindi nangangahulugan na tunay na ang bautismo ang kanilang tinatanggap. Sapagkat ang tunay na bautismo po ay matatanggap lamang ng tao sa loob ng iisang tunay na iglesia. Ano po ang katunayan na maging ang Iglesia Katolika ay sumasang-ayon na ang tunay na bautismo ay paglilibing o paglulubog. Hindi wisik, hindi dampi, hindi sprinkle, di ba? Kundi paglulubog. Babasahin po namin ay isang aklat ng Iglesia Katolika. Pinabagatan pong The Faith of Our Fathers na isinulat po ni Ginoong James Gibbons. Tinagalog po ito ni Rufino Alejandro na pinamagatang ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Babasahin po natin ng nakatala dito po sa pahina 274. Sa loob ng ilang siglo, pagkatapos ng pagkakatatag ng Kristyanismo, ang bautismo ay karaniwang iginagawad sa pamamagitan ng lubog. Ngunit, mula ng ika-12 siglo, ang kaugaliang pagbibinyag sa pamamagitan ng buhos ay namayani sa loob ng Iglesia Katolika. Yayamang ang paraang ito ay walang gasinong sagabal na di gaya ng bautismo sa pamamagitan ng lubog. Noon po pala, bago dumating ang ika-12 siglo, ang paraan po ng pagbabautismo ng Iglesia Katolika ay sa pamamagitan po ng paglulubog. Pero kapansin-pansin po na sinabi sa kanilang aklat na pagpasok ng ika-12 siglo, binago nila yung aral na yon. Yung dating lubog, ngayon po, buhos na lamang. Mula noon, ika-12 siglo, hanggang ngayon, ang kaugaliang ito ng pagbabautismo o pagbibinyag namayani sa Iglesia Katolika. At meron po tayong gustong ipapansin, kapatid na Vic. Ang dahilan po na ibinibigay nila, yun daw paraan ng pagbabautismo sa pamamagitan ng lubog, yun daw po ay sagabal. Karimari-marim yung dahilan na ibinigay nila. Hindi acceptable yan. Opo, sapagkat ang pagbabautismo sa pamamagitan ng lubog, aral po ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya para pong sinabi nila na yung aral na ipinag-utos ng Diyos, mali at sagabal. Kaya po nila ito binago. Initahas ang paglabag, kapatid na Byron, Opo. doon sa nakasulat sa Deuteronomio 12:32 at doon sa Apokalipsis 22:18 hanggang 19. Opo. Mga kaibigan, napakabigat ng parusa ng ating Panginoon Diyos sa sino mang magdaragdag o mag-aalis sa kanyang mga salita na nakasulat sa Biblia at may katapat pong napakabigat na parusa. Ngayon, paano kung itanong sa ating kapatid na Byron na, paano yung sanggol na halimbawa ay dumating ang paghukom? Opo. Hindi nabautismuhan sapagkat yun niya, hindi naman siya dapat pangaralan, hindi pa siya makauunawa, wala pa siyang kakayahang makasampalataya, at hindi rin siya makapagsisisi sa kasalanan sapagkat wala namang siyang kasalanan dapat pagsisihan. Opo. Ngayon, paano sila magkakaroon ng pagkakataong maligtas? Niliwanag po naman ng ating Panginoong Sukristo ang paraan na dapat gawin sa mga sanggol kung hindi pa sila maaaring bautismuhan at aralan. Gaya nga po ng mababasa natin dito po sa aklat ng Mateo 19:13 hanggang 14. Nang magkagayon ay dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. At sinaway sila ng mga alagad. Natapot sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit." Sa mga talata pong ito, tiniyak ng ating Panginoong Sukristo na maging ang mga batang maliliit o mga sanggol, kabilang po riyan ng mga sanggol, ay maaari pa rin maligtas. Maaari pa rin magkamit ng kaharian ng langit o magmana ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng paraang ginawa ng ating Panginoong Sukristo. Paano ba ang ginawa ng ating Panginoon Kristo doon sa mga sanggol? Binautismo ba? Hindi po. Nang ilapit sa kanya ang mga sanggol o batang maliliit, ipinatong niya ang kanyang mga kamay at sila ay ipinanalangin.
ganito rin po ang paraan na ginagawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang mga magulang ng mga sanggol ay dinadala yung kanilang mga anak sa mga ministro, partikular sa panahon ng pagsamba, para sila ay mapatungan ng kamay at maipanalangin. At kapag dumating na po sila sa edad o gulang na may kakayahan na silang makaunawa ng mga doktrina sa loob ng iglesia, sila po ay dinodoktrinahan. Pag natapos nila ang mga leksyon, daraan sila dun sa tinatawag na nasa uring sinusubok para suriin at subukin ang kanilang pananampalataya. Kailangan po yun bago sila tumanggap ng tunay na bautismo. Sapagkat yun ang paraang inilagda ng Biblia. Opo. Mga kaibigan, malinaw po, gaya ng binasa po kanina sa Biblia, ang sumasampalataya, pagkatapos tanggapin ang mga aral na ipinangaral ng mga tunay na sinugo ng Panginoon Diyos, yun po ang dapat bautismuhan at yun ang tiniyak na magtatamo ng kaligtasan. Mga kaibigan, sa bahaging ito ng ating pagtalakay ay naunawaan po natin mula sa Biblia at maging sa mga aklat ng Iglesia Katolika mismo, ang pagbibinyag po ng sanggol ay labag po sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Kaya nga iiwan natin muli ang isang mahalagang tanong sa ating mga televiewers, sa ating mga kaibigan, papayag po ba kayo na manatili sa isang iglesia na kahit pa nagpapakilalang Kristiyano, pero nagtataguyod ng aral, mga gawain, nalabag po o salungat pa sa pagtuturo ng Biblia? Dapat nating sundin ng tagubili ng mga apostol, gaya ng binanggit ng Apostol Pablo na nakasulat po sa Galacia 1:8, ganito ang kanilang pahayag. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Hindi dapat panatilihan ang isang relihiyon o iglesia kahit pa nagpapakilalang Kristiyano kung ang aral ay hindi po kasang-ayon ng ipinangaral ng mga apostol. Mabigat lang banggitin, pero kung magpakilala kapatid na Byron ay relihiyong apostolika. Pero ang aral hindi lang wala sa Biblia, kundi labag pa sa ipinangaral ng mga apostol. Mga kaibigan, muli po, sana'y nakatulong kami sa inyong ginagawang pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Samahan po nyo kami sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, bunga po ng kahalagahan ng aral na inihayag sa pagkakataong ito. Amen. Sinasamo namin sa iyo, Ama, basbasan at pagpalain mo po ang puso at damdamin ng mga panauhin naming nakinig. Amen. Mga naghahangad na maging alagad ng iyong bugtong na anak. Amen. Ang mga nagnanais mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Opo. Higit sa lahat, makamit ang pangako mong kaligtasan. Amen. Magpaunlak sa panawagan mo sa amin. Amen. Umanib sa tunay na iglesia. Opo. Tumanggap ng tunay na bautismo Amen. para magmana ng buhay na walang hanggan Amen. pagdating po ng araw ng paghukom. Amen. Ang lalong madama ng mga nakinig sa programang ito ng iyong banal na iglesia Opo. ay ang malabay at malaking pagmamahal ng pamamahala Opo. na sila man ay mabigyan ng pagkakataon Opo. para maligtas pagdating ng araw. Amen. Panginoong Hesus, salamat ng marami sa iyo. Opo. Muli, nakikiusap kaming ipamagitan mo kami sa Ama. Amen. Kamtin namin ang aming mga pakiusap. Opo. Patawarin din kami sa aming mga kasalanan Opo. para makapamalagi kami sa mga paglilingkod namin sa iyo at sa Ama. Amen. Amang Diyos, ganito kami umaas at sumasampalataya. Opo. Ang basbas at pagpapala, iginawad mo na sa aming lahat. Amen. Git sa lahat, sa tagapamahalang pangkalahatan, Amen. na pangunahing ginagamit mong kasangkapan Opo. para ipalaganap ang iyong mga banal na salita. Amen. Ingatan ang kanilang buhay, maging ang kanilang kalusugan, Opo. alang-alang po sa kapakanan ng buong iglesia. Amen. Ang lahat, magalang naming pakiusap sa iyo, Ama, Opo. sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.